Ang ikatlong persona ng Diyos ay ang Holy Spirit. The problem is, maraming nagkiklaim na ibang Christian religious groups ang hindi naniniwala sa pagka-Diyos ng banal na Espiritu, sapagkat madiin nilang sinasabi na ang Diyos na iisa ay tumutukoy lamang sa iisang persona ng Diyos. Ngunit ano nga ba ang tinuturo ng Bible patungkol sa Holy Spirit? Kung mabasahin natin ang Book of Acts, sabi ni Pedro kay Ananias at sa asawa nito nang sila'y magsinungaling sa banal na Espiritu, ang sabi ni Pedro, "Hindi kayo nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos." Ito ang isa sa pinakamalinaw na evidence based on a scripture na tinawag na Diyos ang banal na Espiritu. Also in 2 Corinthians chapter 3 verse 17, it says, "Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty." Dito naman, malinaw na sinasabi ni Pablo na ang Espiritu ay ang Panginoon. Yung salitang Greek na Kyrios o Lord sa English ay katumbas ng pangalan ng Diyos sa Old Testament. Pero teka, baka may mag-comment sabihin nila yung salitang Lord sa Greek na Kyrios ay hindi lang ginagamit sa pangalan ng Diyos. Tama naman, ito ay maaari ding gamitin sa isang taong may kapangyarihan o authority, tulad ng master, owner, or ruler. My question is, si Holy Spirit ba ay tao to apply that argument? Obviously, no. Which means, the name Lord, when addressed to the Holy Spirit, ito ay mapapasama sa kategorya ng tumutukoy sa pangalan ng Diyos. Mga kapatid, ang Holy Spirit ay Diyos. He is the third person of the Trinity of the Godhead. Tinuturo ito sa Bible and we cannot deny it. Ang magandang gawin natin, let us continue to seek God's guidance para makilala pa natin siya ng lubusan. This is the end of the video. God bless and Christ is King.